Alan Kay, abay sinugod si Mr. Anjo Iliana ng live sa kanyang TikTok account. Ang lahat na yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, of course nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw pag-usapan natin dahil si Mr. Alan Kay po ay isa sa mga pinunteriya ni Mr. Anjo Iliana matapos itong maglabas ng ilang mga sikreto di umano ni Mr. Alan Kay. So, kaya naman talagang pulot-pulutan po ngayon si Alan Kay dahil po sa mga bagay na ito. Panoorin natin. Lahat daw ng basketball player na amateur, binubuking niya. Paano mo nabubuking yan? Binibigyan lang daw ng rubber shoes, tapos inuuwi na. May nagtanong, ewan kung si Joey De Leon ang nandun doon. Tinanong, si James Yap. Tumatawa-tawa siya, tapos umamin siya na dinala niya daw si James Yap sa bahay niya doon sa Tandang Sora at binigyan lang ng magandang rubber shoes na booking na niya. Ayan. James Yap, galing kay Alan Kay yan na na-booking ka na daw ni Alan Kay. Sa kanya mo tanungin, siya yung nagkikwento. Parang ang yabang yan dati, lahat daw ng basketball player na amateur, binubuking niya. Paano mo nabubuking yan? Binibigyan lang daw ng rubber shoes, tapos inuuwi na. Anyway, ang sabi ni Alan Kay, daw akong pumasok. Kasi makakadagdag lang daw ako sa problema. So, masama loob ko, sabi ko, masamang ugaling baklita. Dahil dun sa mga supporters natin, pinapatakbo ko ng senador. Ang tawag na nga sa akin ngayon Kuya Sen. Bakit kaya ako tinawag na Kuya Sen? Anyway, ang sabi ni Alan Kay, daw akong pumasok. Kasi makakadagdag. Yan ang ilan sa mga pagbubunyag na ginawa ni Mr. Anjo Iliana sa kanya pong TikTok live kung saan ay talaga namang tampulan ng ilan sa mga issues na inilalabas nitong si Mr. Anjo Iliana. Lagi niya pong sinasabi sa mga live niya na masamang ugali ng baklita na ito, ganun po yung mga salita niya towards Mr. Alan Kay. At isa rin sa mga nakakahiyang inilabas nito na binubuking daw di umano nitong si Mr. Alan Kay si Mr. James Yap na dati pong asawa at karelasyon nitong si Miss Chris Aquino. So dahil dito, talaga namang naging mainit na usap-usapan po ito sa social media na ikinagalit ng ilang mga Eat Bulaga followers. Kasi talagang kung mapapansin po ninyo, niyuyurakan ng todo nitong si Anjo Iliana ang kredibilidad ng lahat ng mga Dover Cats. Kaya nga 'di ba, kung matatandaan po ninyo the last time is nagpa-interview si Mr. Ryan Agoncillo kung saan sinabi nito na meron pong inihahanda na aksyon ang management ng Eat Bulaga laban kay Mr. Anjo Iliana. At sa kanyang live ay hindi inaasahan ni Anjo na papasok itong si Mr. Alan Kay. Panoorin natin to. Na naman. Alice in Wonderland. Parang hindi sila makaget over sa Aldab pa talaga. Ay hindi ko po alam. Bagong issue na naman yan. Ang alam ko wala. Ewan ko. Kasi ang dami ngayon lumalabas sa FB nga. Ang daming kwento sa FB. Hindi nga ako nagbubukas ng FB kasi maraming kwento doon. Ayan. Siguro, kwento na naman na hindi totoo. Kaya alam ko wala Si Alan Kay, nag-i-English Ano sa... Just want to make everything in public since lahat publicize mo na. Dami. Alam mo dito, napansin ko yung page natin, ang dami ng chismis. Kaya nga Dami. Pasensya na kayo, hindi ako nagbabasa masyado ngayon ng at hindi ako nagsasagot ng mga tanong kasi nga naka-chill mode ako. At ibig sabihin ng chill mode ay naka-relax mode. Kalma lang, kalma. Kalma mode, yan.
todo iwas at todo deny itong si Mr. Anjo Iliana nang pumasok ng live. Ito pong si Mr. Alan Kay, sinabi nito, just want to make everything in public since lahat naman publicize mo na. Pumasok kasi si Alan Kay sa kanyang live at sinabing, Jo, usap tayo. Ganun po yung sinabi ni Alan Kay official. Ngayon, doon po sa kanyang post na yon, sa kanya pong mga comments doon po sa live ni Mr. Anjo Iliana, ay hindi po pinapansin ni Anjo. Pilit niyang dinededma. Pero yung si Bryce, nakasama niya po yung kanyang kakolab dun sa kanyang TikTok live, yun po yung nagbabasa ng mga comments sa comment section. Kasi sabi ni Anjo, is pilit niyang hindi binabasa lahat ng mga comments dun po sa live niya. Kasi nga, puro pambabash lang yung nababasa niya. Mula po nang inatake niya isa-isa mga TBJ followers, ang mga Eat Bulaga viewers, ay hindi na po siya tinitigilan ng mga bashers, na talagang binabash po siya, tinatawag siya ng kung ano-ano na talagang hindi mo talaga akalain na yung dating isang public servant ngayon talagang ang daming mga bashers. So, hindi po pinapansin ni Mr. Anjo Iliana yung mga comment nitong si Mr. Alan Kay, na parang Alan Kay is inviting Mr. Anjo Iliana na magkaroon sila ng closed door na pag-uusap para po mapag-usapan kung ano man po yung ikinasasama ng loob ni Mr. Anjo Iliana. Matatandaan na isa sa mga sinasabi ni Anjo na kaya daw di umano sumama ang loob nito dito po kay Alan Kay dahil nagbenta di umano ito ng sasakyan dito kay Anjo Iliana. Tapos yung binenta niyang sasakyan sira. Binili ni Anjo Iliana yung sasakyan ng almost 2 million pero gumastos po siya ng 1 million sa pagpapagawa at nabenta niya lang to ng 1 million. Yun yung kanyang kinakasama ng loob. Sabi niya, talaga daw masama ang ugali ni Alan Kay dahil binenta daw yung sasakyan ng sira. Ganon daw po yung sinasabi ni Alan Kay. Pero, according naman po sa mga viewers at sa mga followers po ng TBJ at ng Eat Bulaga, kung sira yun, bakit niya naman binili? 'Di ba? Kasi bago ka bumili ng isang sasakyan, kailangan mo munang ipa-check. Kailangan mo munang ipa-check sa isang mekaniko kung okay ba yung makina niyan bago mo siya bilhin. So, ganun yung katwiran ng ilang mga netizen. Kaya sinasabi nila na ito ay maliwanag na paninira lamang dito po kay Mr. Alan Kay. So, sa kanila pong pag-uusap dun po sa live, in denial si Mr. Alan Kay sa mga comments itong si nitong Alan Kay kasi sinasabi niya na hindi raw si Alan Kay yon. So parang dinideny niya na si Alan Kay yon. Kumbaga parang umiiwas siya dun sa imbitasyon nitong si Alan Kay. Katulad ng parang take down niya rin ng invitation ni Jose Manalo sa kanya nung hinahamon siya na makipagsuntukan. Sinasabi niya kasi na baka daw trolls lang yun ni Alan Kay, hindi raw si Alan Kay yun. So sabi tuloy ng mga netizen during the live is talagang masasabi mong puro bibig lang daw di umano si Anjo. Hindi raw marunong humarap sa kanyang pagkakamali, hindi marunong humarap at makipag-usap dun sa mga taong sinisiraan niya sa social media. Kaya ngayon ay makikita po ninyo sa mga live video niya sobrang stress na si Anjo. Dinadaan niya na lang talaga sa tawa kasi nga dami niya ng bashers sa paninira at pambabash nga dito sa TBJ. At sinasabi pa ni Manay Christy Permin na halos lahat ng mga artista ay umiiwas na rin kay Anjo Iliana dahil nga sa mga ginagawa niyang ganito. So kayo po, anong niyang saloobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. That's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone!